Jo ha. Kami nga po pala ang Majo ha na Majo ha stands for Maha Salvador. Jong Hilario. Puntukin kaya kita. At ha naman. Yung ha, dalawa lang ha. Maybe yung nasa kalikod na lang si yung cameraman na natin na si ha. Heidi Diaz! So ayan, I am Jermigel C. Oskiza. Ako nga po pala si Sagani Imon Santo Jr. Na isa-start natin talakayin ang mga karanasan, mga sulatin at kabayanihan ni Jose Rizal na naghubog ng nasyonalismong Pilipino. Oh, yeah. Tanong, sino nga ba si Rizal? At ba't siya nataguri ang National Hero of the Philippines? Kasi kung pwede naman si Andres Bonifacio or si Gabriela Silang, si Marcelo H. Del Pilar, at iba pa si Emilio Aguinaldo. Pero ba't si Jose Rizal? Yeah, so ayun nga, kaya nga tayo nag-video na ngayon para malaman natin kung bakit nga ba siya deserving na maging National Hero ng Philippines. Pero may take ako kung bakit siya yung National Hero. Kasi feel ko more on, kasi di ba si Andres, more on na ano silang dalawa. Very controversial lang tanong na kasi na yan eh. Kung si Andres Bonifacio naman, more on fight siya eh. Then si Rizal, more on sulat naman siya. Kaya alam naman natin kung ano yung pinaka-effective para palarang niya lahat o ipakalat niya yung message ng tao para commit ng freedom or ipa-aware sa iba para lahat aware. Diba? Yeah. Sino nga ba si Rizal? Si Rizal. Alam ko si Rizal, isa na siyang mahusay na manunulat dati na kasi alam ko part siya ng Lasso, Laridad. Yeah. Or, diba, part siya nun, na part siya ng Ilustrados kasama sila Graciano Lopez, Tony Luna, si Marcelo H.L. Dip, Del Pilar, at iba pa. Yeah, so sila yung mga nagsulat ng mga anong tawag dito? Yan. Nung La Solaridad, si Rizal, alam ko, yung mga nasulat niya, yung mga articles na La Defensa. Ano pa? Crueldad. Yeah, inconsequencias at ingratitudes. At iba pa. Hindi natin masabi. Yeah. Pero alam mo ba, may mga sinulat pa si Rizal na feel ko ngayon hindi sila aware, pero ito yung mga sikat na si Pagong at si Matching. Yeah. Yung pinakasikat na pabula na kung pinapit point, kung topic natin pabula, may mention ka agad dito. Pabula. Pagong at si Matching. Like that. Tapos naman, si Juan Tamad. Yeah, very rin siya, maganda rin. More on sikat siya, diba? Yeah. Na siya din pala sumulat na hindi natin alam. Pero may mas famous pa dyan. Dalawa rin. Ito na dito napapasok ang kanyang dalawang sulatin na nag-spark ng revolusyon at para may palantalad sa lahat kung ano ang kadanasan ng mga Pilipino nung time ng mga Espanyol. Yeah. Ito ang No Limitang Harian, El Filibusterismo. Yes! Ang OA. Ang No Limitang Hari is Touch Me Not na nanggaling sa verse na yan ba yung Bible verse na John 20 verse 13 to 17? Yeah, that is. Or tas yan ba yung sinabi ni Jesucristo na wag mo kong salingin? Yeah, tas ang No Limitang Hari ay inspired daw sa American and anong tawag dito? Western African War? Alam ko more on Civil War to. Yeah, ito yung African-American War. Kita ni Rizal ko ano yung similarities ng Pilipinas at ng America. Kasi more on ginawa tayong slave ng mga kasilang to eh. And corruption like that. Yeah, parang in-abuse tayo dahil sa power nila. No, diba? Na pinagmalupitan tayo, like diniscriminate tayo ng Espanyol, na nangyari din sa kanilang time nila. So, simulan natin nung sinulat niya nung 1884. Okay. Yeah. Sinulat na to noong 1884 sa Madrid na, diba? Sa Madrid na. Nung dapat marami sila nitong mga co-writers niya. Pero yung mga co-writers niya gusto itungkol ito
sa mga babae. Sobrang libog nila, guys. Sobrang airbog nila kung aaminin natin. Kaya nagsolo si Rizal nun So, buti naman nagsolo siya kasi look at us now, we're so freedomism. Freedomism! Parang ito yung naging instrumento, syempre na. Ito yung simula Ito yung simula. Kaya, thank you, Jose Rizal. Over. Yeah. So, more on, ano naman tayo? Kailan niya to natapos? Nasulat niya to noong 1884. Natapos niya to noong 1886 sa Germany. Then, na-publish ito noong 1887. Natinulungan siya ng Sugar Papa or Asukal de Papa ni Jose Rizal na si Maximo Viola na tinatawag na ang savior of Noli Me Tangere. Pero super helpful din ni Maximo Viola na iisipin mo na 2,000 copies yung nagawa niya. Hindi siya yung nagbigay ng pera, pero siya din ang nagbigay ng pera para ma-publish. Pero sino nag-publish? Si Berliner, di ba? Yeah, sobrang haba ng pangalan. Sobrang haba ng pangalan. Parang napaka-OA. Kala mo, ayoko siya maging grupo sa research, te. Magiging et al ako, te. Pag more on citations na. Yeah. So, ang Noli Me Tangere, ang alam ko, satirical lang talaga siya nung ginawa. May more on satirical lang talaga siya. So, parang nangaasar lang dito si Rizal. Parang gusto niya lang talaga na expose yung wrongdoings ng mga Kastilang to or mga estado natin dito sa Pilipinas noong that time. Like nasabi niya yung mga nangyaring korupsyon, mga abuse of power, bribery, favoritism, and unfair justice system. Pati yung churches na parang part din ata sila ng gobyerno noon dati na alam natin ngayon na separate na ang church pati gobyerno ngayon na alam ko may law about dyan na kaya nga dito papasok yung na di ba inalandhalad to ni Rizal nung nagbigay siya ng 2,000 copies nung na-publish na to, nag-create siya ng 2,000 copies. Dito, parang nagalit yung mga praile dahil nga anti-Catholic daw ito. At anti-Catholic daw ito. Kaya nagalit sila kay Jose Rizal na parang war lang talaga sila. More on, akala ata nila na Diyos sila. Like that. Ngayon naman, pag-usapan natin is El Filibusterismo, which is, dito nagsimula yung kadanasan ng Jose Rizal. Dito na yung more on depression era niya. Yeah, kasi ang nangyari dito is namatay yung kanyang BFF, si Jose Maria Panganiban. Tapos, alam ko dito din nag-start yung yung Lan-Calamba dispute. Ito yung nag-spark sa kanya or parang significant influence din to para simulan yung El Filibusterismo. Kasi ang tanda ko nun, parang nilabanan lang naman nila yung mga Dominicans. Kasi ang unfair talaga nun. Ang unfair talaga kasi tinataasan nila yung presyo ng renta na parang si Rizal para siya yung naging parang figure siya ng reform. More on siya yung naging figure sa mga tenants doon na lumaban sa mga Dominicans. Pero in the end, hindi din sila nagtagumpay. Kaya, forwards pa talaga Kaya dito siya nagalit na-exile, diba nga yung The Mercados, na-exile sila. Tapos ayan, gawa niya. Tapos sobrang depressed nga niya yun. Sabi nga natin kanina, like, muntikan niya nasunugin yung pages nung ginawa niya, diba? Muntikan na? Oo, like, sobrang kasi parang wala nang purpose yung paggagawa nito kasi like natagal na siya sa Pilipinas, namatay yung BF niya. Parang doon na lahat nagsama-sama na Pero I think nakakuha ulit siya ng strength na parang nasimuran ko na to, ituloy ko parang na yan. Yung drive drive para ituloy yun. Ituloy pa yun. Yeah. Tapos natapos niya yung sulatin niya na Elfie noong 1891. Yeah, like originally is 64 copies siya. Kaso, naging 38 na lang. Kasi alam ko part here na danas talaga siya na parang wala siyang pera noon. Yeah, financially, mentally, physically, and everything nice. Parang anong tawag doon? Parang butas sa bulsa. Yeah, like to the point na home cook na lang daw siya, ganyan. Pero may sugar daddy pa rin siya noon. Sugar? Meron ulit? Anong pangalan noon? Si Valentin Ventura ba? Yeah, si Valentin Ventura. Pero although meron siyang ganun, hindi talaga siya nakatulong naman siya na malaki pero hindi talaga niya natapos. Hindi niya natapos talaga yung chapters. More on 38 copies lang yung na-publish na dun sa Noli na imbes na 64 copies na chapter
I mean, yung chapters na buong 64 chapters. Yeah. Pero what if napuno niya yung 64, no? So, 38 pa lang is warla na talaga eh. Ang ganda na talaga. Pero paano kung 64 pa kayo? 64. Pero, nonetheless, natapos naman natin to. Thank you, Lord. Thank you, Rizal. Thank you, Rizal. Thank you, Lord. And thank you, Rizal. So, kung imi-mirror naman natin, nabasa mo ba yung dalawang nobela na yon pinag-uusapan natin? Oo naman, tito. Pero nabasa mo naman? Oo, nabasa ko naman siya. Pero ayun yung mga characters. Feel ko hindi lang yun ginawa ni Rizal as characters doon. Feel ko may symbolism din yung mga characters na yun. So, simulan sa Noli. So, Noli nga, sino nga ba ang bida? Ang bida doon si Crisostomo Ibarra. Sige, Crisostomo Ibarra. I think si Crisostomo Ibarra, ang na-portray niya mismo is yung Jose Rizal. Parang si Jose Rizal. Kasi like, same sila ng experience. Na nagpumunta, alam ko si Crisostomo kasi nun parang galing siya sa ibang bansa tapos pumunta sa Pilipinas nag-aral. Yeah, tapos nag-aral din si Rizal sa ibang bansa. Bumalik siya ng Pilipinas. Tapos na-oppress sila pareho, na naghirap sila and everything nice. And like that. Parang more on yung point na is ma-educate yung mga tao here, ng mga Pilipino or bukas isip ang mga Pilipino laban sa mga korupsyon na ito. Then, eto naman, si Padre Damaso. Sa tingin mo, sino siya ngayon? In our timeline. Na-portray niya ang epitome ng mga politicians natin ngayon. Like, sobrang nila, grabe. Yung mga nakaupo kayo sa kay taas-taasan na grabe ba naman? Kilala mo naman na, di ba? Yeah, kung titingnan natin, kung manonood kayo ng balita, alam nyo naman yung mga pinagagawa ngayon ng mga injustices or corruption na ginagawa sa atin. Yeah, like tumakbo pa sila, but yung mga tumakbo na promise nung una, pero in the end, hindi na matutuparin yun. Ang trip lang kuhain. Is ang power kayamanan. at pera. Yes. Hayaan sila. Doon kayo sa malalayo. Yeah. So, ang next naman is si Maria Clara. Na feel ko ngayon si Maria Clara kasi more on mainhin. Yeah, very demure. Very babae. Ganda. Very takot sa Diyos. Yes. Parang na-portray niya ngayon is yung mga antalito, mabilis din kasi siya mauto. Or maamo siya, Oo, like that. So, na parang feel ko yung mirror natin ngayon, ito yung mga mabilis mauto kagad ng mga salita. Yan, katulad nung nung election, alam mo na, ang daming nagpaniwala na gagawin ko yan, nasan ka na ngayon? Kaya, diba? Makulong siya. Pero ito naman, si Sisa. Diba, kilala mo naman si Sisa, yung nabaliw na ina dahil sa pagkawala ng kanyang dalawang anak na si Crispin at si Basilio. Yeah. Kung i-mirror natin siya ngayon, ito yung mga ina na nawalan ng anak dahil sa extrajudicial killing. So, ang overall ng Noli Mino is to expose the wrongdoings or the evils of Spanish rule. Or mga of power, may hypocrisy, mga friars, mga hipokrita. So ayun naman, ngayon naman, El Filibusterismo naman tayo and like that. So, ilan naman dito? Sa El Filibusterismo, may mention pa rin natin. Ito pa rin kasi yung mga characters na mention natin doon. Pero dito, parang more on 13 years na yung timeline here. Si Crisostomo Ibarra na nawala nung Noli Me, ngayon bumalik bilang si Simon. Bilang jeweler. Jeweler like that. Na nagsik na siya ng revenge, malala. Parang gusto niya nang patayin lahat. More on revolution na kasi ang LFD. Tapos yung mga new generation na students ngayon, feel ko i-mirror natin si Basilio, si Sagani, si Makaraig. Like, ano bang inambag? Nagre-represent sila ng hope or reform. Through education. Yeah. Then, si Basilio naman ngayon na medical student na ngayon na lumaki na continue pa rin nagsasuffer sa mga injustices nito, mga friars na to. Danas pa rin siya hanggang ngayon kahit Noli Me Tangere. Ay, El Fili. Hindi, nung Noli Me Tangere, danas na siya. Pero nung El Fili, danas pa rin siya. Yeah, before ang atake niya. Before. Yeah, so si Cabezang Tales lang. Yeah, siya naman yung, diba, matandang... Ay, ito. Kung re-relate natin si Cabezang Tales, ito yung nawalan ng land. Yeah. Na parang naging bandit siya, naging magnanakaw. I-relate natin to sa Land Calamba dispute. Yeah, pwede. Nawalan ng mga lupa ang mga ito dahil sinakop nung
mga yon dahil sa mga power nila. More symbolize to na ang oppression is na, the drive ng revolution or rebellion. Everything nice. So everything nice. Not nice. Not so nice, pero revolution. So ngayon naman, let's talk about the conclusion. I mean, ng dalawang nobela na yung El Fili pati Noli Me Tangere. Kung ano ba talaga ang pinipit point or anong message neto kung babasahin natin. So ang Noli Me Tangere is peaceful reform pa siya, like mahinhin. More on peaceful pa lang kasi ano pa to ito pa yung unang pangyayari, pinapakita pa na dito yung wrongdoings. Then sa El Fili, ito na yung pag-revenge. Ito na yung parang revolution ng tao. Ito na, hindi tayo dapat magpapakaapi sa mga tao na yan. Kasi, this is a country. Ayun. Basta yung mga injustices that would lead violent revolution. Okay. Alam mo natin yung part na ilustrado si Rizal. Ayan, sa Ilustrados na tayo. Alam ko si Rizal, part siya ng Ilustrados kasama nila Jose Rizal. Kasama si Jose Rizal. Kevin, Graciano Lopez. Graciano Lopez. Haina, si Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, si Mariano Pontis, at iba pa. Tapos tinatawag sila na Freemasonry or Illuminators. Or mga illuminators. To light. To enlighten the world. To shine. Like a diamond. Pero ang point nila dito, seryoso na ang kanilang point is matagumpay ang reformista na makamit ang inihiling ng pagbabago. At mawala ang korupsyon. Yes. Which is, yun naman talaga ang point ni Rizal, no? Pero ito kasing, parang si Rizal yung bumida kasi nga, dahil sa mga sulatin niya, no? Pero alam ko may ambag din itong mga hayop. Itong mga lalaking to. Yung ibang part ng ilustrado. Ngayon, balikan natin ang tanong na bakit nga bang nataguri ang national hero si Rizal? Base dun sa mga na-discuss natin sa nobela o mga sulatin niya o mga karahasan niya, masasabi naman natin na kung bakit siya, di ba? And pumasok din siya talaga sa criteria. Ayun, sa criteria ng mention natin na Technical Committee of the National Hero Committee again! Over na si Double. Pero pumasok siya dito sa criteria na to, kaya siya nataguri siya ang National Hero of the Philippines. Dahil sabi nga dito, a hero is a part of people's expression, but the process of a people's internalization of a hero's life. And lives and works takes time. With the youth forming a part of the internalization. So ang hero daw, yun, things of the future, na especially the future generations. Like us. Ngayon, Pico super, pa rin talaga, influential ni Jose Rizal. Nung time na yun. So, kung babalikan nga natin ang tanong ulit after discussing the two novellas or mga karasan or experiences ni Rizal para lang maging maayos ang ating bansa gamit ang kanyang passion sa pagsulat. Ngayon, sagutin natin ulit yung tanong na kung bakit siya tinaguri ang National Hero of the Philippines or ang Pilipinas. Dito na masasagot naman na natin, no, na more on kasi si Rizal parang nailathalin na lahat talaga ang message na nangyayari sa Pilipinas, na hindi lang sa mga Pilipino dumaloy, kundi sa mga ibang parte ng mundo gamit sa kanyang libro. Kasulatan. Parang mas, I believe, mas nag-form ito ng I mean naman, si Andres naman and yung others, nakalaban din naman sila ng nila. Pero more on, kung pag-uusapan kasi natin yung kila Andres kasi more on, talaga sila, more on revolution, pero more on violence sila. More on gusto nilang, yung parang ngayon, kung i-relate natin ngayon na ito, yung nangyari sa Menjola, nakaraan, kung i-relate natin yun na nung akala natin peaceful rally lang, pero may mga ito na kulang sa edukasyon ng mga tao. Like sila yung mag-cause kung bakit tayo naging magulo. Pero kung
eto mali kasi parehas yung nangyari din eh, na alam ko yung mga pulis din na gumamit din ng Tear gas. yun, may tear gas din, di ba, dun sa more on sa Basta gumamit sila ng karahasan para oo, mapigilan para yung na mga mapigilan yung ano na and I think that's pinaglalabanan lang naman natin here is karapatan natin. natin. Yeah, Pero I think it's wrong kasi kaya medyo ano na ako medyo ano na ako sa mga police ngayon. Not generalizing all, pero I'm questioning dun sa point nila dun sa pagiging police. Diba ang police nga, diba, to serve its people. Pero parang they are serving the one who are sitting in the higher position. Parang hindi na siya para sa mga tao for the democratic. Hindi naman kasi tayo nandito para labanan sila eh. Yeah, parang dito tayo para mabago, no? Para mapatanggal lang yung mga corruption o yung mga nakaupo sa taas na wala naman talagang gustong maganda mangyari. Gusto lang talaga pera at power. Yeah. Pero, yun nga, napakita ni Rizal dun sa mga sulatin niya. Kaya siya nataguri ang national hero. Pero alam mo ba na may criteria ang dito namimili sa Pilipinas, diba? Kaya na title sa technical committees of the national hero. May criteria sila paano maging pangalan na national hero. Yung first, ito, basahin lang kasi mahaba-haba. Na a hero is a part of a people's expression, but the process of a people's internalization of a hero's life and works takes time, with the youth forming a part of the internalization. Second, a hero thinks of a future, especially for the future generations. Which is, kung si Rizal, hero nga talaga siya kasi nga more on nag-iisip siya ng pang future generations, hindi lang sa timeline nila. Oo, parang he's ahead of the time. He's ahead of its time. Yeah, sobrang futuristic. Parang napaka-broad, napakatalino niya doon. Kasi iniisip niya na doon yung pang sa atin na hindi pa tayong buhay. Like, ginawa niya itong mga works niya para sa future, gamitin ng mga tao. Oo, kung in the future na meron pa rin mangyaring gantong oppression sa atin, at least may history na dati na ngayon na wag na maulit ulit. Yeah, pero in the end, alam naman natin, di ba, na wala pa rin na hindi pa rin umuusad, parang oppressed pa rin tayo sa bansa natin. Pero ngayon, ito yung nakakalungkot na kung iisipin natin, nakakalungkot siya isipin, tapos dismaya na dati kalaban natin mga Kastila kalaban natin. Talo natin dati Kastila talaga yung parang yun yung nag-o-oppress sa atin dati. Parang ngayon kasi tayo na lang din eh. So mga Pilipino yung kalaban natin. Like yung mga nasa gobyerno ngayon. Kasura kayo. Nainis na ako. Parang more on kasi itong mga taong to is para sa pera lang talaga, no? Para sa pangalan lang eh. Ewan ko, parang ayaw nilang baguhin yung estado ng Pilipinas na more on over these years na ang daming corruption yun na nangyayari. Parang ayaw nila mangyari ng pagbabago at ninanakawan nila tayo ng pangarap. At ninanakawan nila tayo. By mina ninanakawan tayo, ninakaw nila yung fans natin. Ninakaw nila yung ating malabo naman kasi wala ngayon. Like, babayaran kasi sila, so nananakaw din nila yung freedom natin ang bumoto ng tama. Yun nga, dyan papasok yung mga mabilis yung mga taong mga walang edukasyon or hindi pa namulat. Kasi gets naman din sila kahit paano kasi mahirap talaga ang Pilipinas. Like, pera yun nga, dito nga sa part na yun, dito siya na kasi di ba tayo, taghirap na nga tayo. May mga mahihirap na talaga. So, pero ito pa tong mga hayop na to, itong mga nasa taas na ito, na alam nilang mahirap na nga at walang access sa education itong mga to. At need nila ng pera, so inaabuso talaga nila. Parang ditong part na inaabuso nila na parang more on play on words na lang. Sugar talking. Parang ganun na lang na
binabribe nila. Nangyari pa rin. Nagbabribery pa rin sila. Ang dami nilang sinasabi na gagawin nila to, gagawin nila yan para makuha yung boto na itong mga to na kapalit pera. Alam naman natin nung election may nangyaring ganun eh. Alam naman natin yun, wag tayong bulag-bulagan. Meron talaga nangyaring ganun na yun yung kailangan nating baguhin ngayon, right now. Kasi nga, mahirap na ngayon. Mahirap na ngayon. Sa yung corruption, hindi lang natin nakikita sa balita. Nararamdaman din natin to sa ekonomiya natin, sa inflation na tayong mga normal na tao na tumataas yung mga bayarin natin at mga taxes. And like ngayon lang yung flood control project. Yun yung flood control project. Sobrang Diyan pa yung nakaka-erat. Pero diyan pa yung nakaka-erat kasi nga itong mga funds na yan, galing yan sa taxes natin na binabayaran natin. Dapat tayong be-benefit. Tapos itong mga to, sila parang kinukuha lang talaga sa atin. Naka-ano pa nga eh. Tawag doon. Nakamaleta tawag pa. Is basura. Basura daw tawag doon, pero alam naman, let's be real. Diyos ko po. And Kaya, ang daming namatay na tao, ang daming nasirang mga bagay na dapat hindi naman mangyayari. Mention pa natin yun sa bagyo ngayon, na pumasok na bagyo ngayon, na ang lala nangyari sa Cebu ba yun? Cebu ba yun? Oo, Cebu. Sa Cebu yun nangyaring parang may dami atang nawala at namatay. At nasirang yung infrastructure. Yun nga eh. Parang, dapat na ano siya eh, na lesson or na iwasan. Yun nga eh. Ito, dito ako napipikon sa part na to din sa flood control project. Na imbis itong flood control project is may aid itong mga instances na to kapag may bagyo ganon. Pero, yung parang itong gumagawa sila ng ghost project, parang nagkakalat lang sila, so parang mas nakakadagdag ito ng kalat sa environment, kaya mas lalong nagkakaroon ng damage. Kung iisipin mo, nakatanim na, kunyari, di ba, iisipin mo yung ghost project na hindi naman talaga nila ginawa, tapos nagtayo lang sila buong something, sinimulan lang nila, pero hindi nila natapos. Tapos yun, masisira lang yun dahil sa bagyo, lalo itong madadamay kapag bumaha na sa mga tao doon. Kaya ito dapat kailangan mapanuri tayo kung sino yung yung pipiliin natin o boboto. Yun na lang yung list natin na pwede. Hindi na nga list, parang pinakamagandang bagay, pinakamalaking bagay. Yung pinakamalaking uri na pwede nating maambag tayong mga kabataan na lalo na kayo, kasi kayo mga edukado tayo mga edukado. sila. Pero yun nga, yung bumoto ng tama. Siyempre yung boboto rin natin is yung may credibility. Yung kung wala tayong mapili talaga na based on background na lang, credibility na lang talaga. Mag-search din tayo pag may time. Totoo, like hindi yung porket famous iboboto mo na. Hindi yung pa-scroll lang tayo, diba? Kung mag-scroll tayo, meron tayong dapat nalalaman. And you can always ask yung mga may alam. Kasi tayo na lang dito boboto kayo rin makakadanas ng mangyayari sa Pilipinas after nilang mahagal. At isa pang part na pwedeng sumunod din tayo sa batas na gano'n. Sumunod sa batas at bumoto ng tama. Yun lang yung tamang tao para maiwasan na natin ang korupsyon or mga ka-abuses itong mga naranasan natin or mga injustices. So grabe, napakahaba ng topic natin about hindi lang to about sa parang more on ito yung karasan ng mga Pilipino ngayon. Hanggang ngayon, hanggang dati, di ba? Mula hanggang ngayon. Still the same kung iisipin mo Free me. So kung ito nga yung nangyari, maliban pa sa flood control. Maliban sa flood control na ngayon madami na nagra-rally. Diba na-mention naman natin yung rally kanina sa Menjola. Pero ngayon, let's mention about the recent rally ngayon. About these people na for me, medyo controversial ngayon take ko here na itong mga people na ito. Parang sila din yung nag-endorse dati sa mga taong nakaupo ngayon na parang ngayon
kaya kung ba't reason pinagraralyan natin, parang sila din yung nag-endorse natin. Pero hindi ko naman ipipinpoint doon na kasalanan nyo to kasi binoto nyo to na ano na. Pero more on to be aware, na aware sila. Itong mga to, sila yung mga nag-advertise ano yan sa mga taong na yan na kung sino iboto yung isang malaking grupong to. And sana i-take nila as lesson na itong mangyari ngayon, diba? Yun nga kasi sabi nga ni Rizal, diba, kung bibigyan natin ng line yan na the glory of saving its nation is not for him who contributed to its ruin. Sabi niya sa line na ito. Line to ni Crisostomo Ibarra, lahat daw na dumagdag. Sabi nga, the glory of saving the country or pag-save ng country. Pero magko-contribute ka rin naman pala doon. It's not for you. Sabi nga ni Crisostomo Ibarra din sa ginawang nobela ni Rizal na El Philip na the glory of saving its nation is not for him who contributed to its ruin. So, kung in-endorse na dati yung mga yon, tapos ngayon parang in denial kayo dahil sa mga corruption na to, it's parang ngayon it serves a lesson. Yun lang. Parang yun lang yung lesson na dapat natin yun ngayon na dapat talaga bumoto tayo ng laban na may credibility. Kung may history na yung tumakbo ngayon, let's not choose them. Parang pumili na tayo ng iba na maayos ang plataforma, di ba nga? At saka kailangan ng review bago bumoto. So, I think that concludes our topic today. Gabi na, ginabi tayo. Ginabi tayo, te. Pero that's so okay lang naman sa. Pero we're talking about real situations ngayon. Grabe. So, ayan. Let's end. Ako nga po pala si Isagani Yuman Santo Jr. Ako naman si John Michael C. Oskiza. Nagtatapos po ang podcast na to na Majo Ha! Sigat Jose Rizal, nooy nagwika. Siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayang kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan.